Gago ka. May bala ka palang gawa na masama ang asawa ko. Pwes, hindi ka magtatagumpay. Sigaw ng asawa niya kay Alan. Magagawa ko na sana kung hindi ka lang dumating. Mas gago ka. Paano ka nga pala nakapasok dito? Inila ko mabuti yung pintuan sa ibaba. Mahinang wika naman ni Alan. Dahil hindi na halos makapagsalita at wala man lang kalaban-laban sa lahat ng mga suntok na pinauulan ni Mike sa mukha nito. Napangisi naman si Mike. Bahay ko to. At syempre, may sarili akong susi. Gago ka talaga. Anito sa kamuling sinuntok ang namumutok na bibig ng lalaking nagtangka sa kanya. Tuluyang nabuhay ang malaking pag-asa sa kanyang dibdib. Ngayong nandito na ulit ang kanyang asawa. Alam niyang wala na siyang dapat pang ipag-alala dahil ligtas na siya sa mga kamay nito. Tumayo siya kaagad upang hawakan ang braso ni Mike at awatin na ito bago pa man ito magawang mapatay si Alan. Dahil kapag nangyari iyon, ay maaari itong makulong at maghirap na naman. Tama na ang minsang hirap at pasakit na ibinigay niya sa asawa. Sobra na iyon kaya hindi na dapat pang dagdagan muli ngayon. Mike, tama na. Marahang salita niya saka hinagud-hagod ang braso nito. Muli nitong malakas na sinuntok ang mukha ni Alan na ngayon ay punong-puno ng pasa at halos wala ng kalaban-laban. Pagkatapos noon ay tuluyan siyang binalingan ni Mike. Baka sa mga mata nito ang galit at pagkapuot. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa braso nito. Ngayon lang niya naalala ang mga nagawa niya na mga pagkakamali at kasalanan dito. Oo nga't dumating ito para iligtas siya. Pero hindi pala ibig sabihin nun na nawawala na lamang basta ang galit nito. Napayuko siya, guilty siya, kaya hindi rin niya ito masisisi kung bakit hanggang ngayon ay galit na galit pa rin ito sa kanya. Inihanda niya ang sarili sa pagsinghal at pagiging malamig nito. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Bagkus ay mainit pa siya nitong niyakap na mahigpit. Sunod-sunod na naglandas ang kanyang mga luha dahil sa ginawa nito. Pinaghalu-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Pagkakonsensya sa lahat ng mga nagawa niya dahil sa kabila ng lahat ay nanatili ang kabaitan nito sa kanya. Ligaya dahil sa wakas ay nandito na ulit ito kasama niya. At seguridad dahil sa yakap nito na pakiramdam niya ay ligtas siya at wala nang mangyayaring masama pa sa kanya. Lahat gagawin ko. Maprotektahan ka lang. Bulong nito habang marahang hinagod-hagod ang kanyang buhok. Nandito ka na ulit. Pakiramdam ko ligtas na ako. Maraming salamat sa iyo, Mike. Kung akala nila ay iyon na ang kanilang magiging happy ending, ay hindi dahil tuso si Alan. Sa kabila ng bugbog at mga pasa sa mukha ay nagawa pa rin itong makatayo. Hinablot nito ang damit sa likod ni Mike. Sa kaginantihan ng suntok ang kanyang asawa. Mike! Halos tumili siya sa pag-alala para sa asawa niya. Kaagad namang nakabawi si Mike at itinago siyang mabuti sa likod nito upang maprotektahan. Tila hindi na nito nais pa na kailanman makitang hinahawakan o lalapitan man lang siya ng lalaking pinagtangkaan siyang gawa na masama. Muling nagpambuno ang dalawa. Mas malakas si Mike laban kay Alan. Kaya kumpara sa huli, mas marami pa rin ang mga suntok na napapaulan nito. Ngunit kung malakas ang kanyang asawa, ay malakas din si Alan. Kahit bugbog sarado na, pumutok na ang bibig at marami ng pasa sa mukha, ay nakahanap pa rin ito ng tiyempo para makaganti at manlaban. Sinuntok nito ng malakas si Mike sa sikmura nito at sinipa roon. Kaya tumilapon ang lalaki sa mini table niya at bahagyang natumba. Sa katuluyan ng tumakbo si Alan papalabas ng bahay para tumakas. Hindi pwedeng makatakas ang gagong yon. Kaagad na tumayo naman si Mike at hinabol nito si Alan. Si Agatha na may wala ring nagawa kundi habulin ang kanyang asawa upang pigilan na ito. Dumating na ito at hindi siya hinayaang gawa na masama. Kaya tama iyon para sa kanya. Ligtas na siya. Hindi nito kailangang makapatay ng tao para maprotektahan siya. Lalo pat kung ang kapalit naman din yun ay ang kapakanan nito. Gago ka! Huwag ka magtago at magpakita ng kahinaan mo! Duwag ka! Sigaw naman ni Mike sa kalagitnaan ng kalsada habang hinahanap pa rin si Alan. Mike!
kaagad niyang dalo sa asawa. Saka muli itong hinawakan sa braso. Nilingon naman siya nito. Hindi siya pwedeng makatakas dahil magbabayad pa siya sa mga ginawa niya sa ating dalawa. Sa pagsira sa relasyon natin at lalong-lalo na sa pagtatangka niya sa iyo ngayon. Hindi ko hahayaang makatakas siya ng ganun-ganun lang. Siguradong pahayag naman ito. Niyakap niya ito. Oo, pagbabayaran niya itong lahat. Pero hindi sa atin kundi sa batas, Mike. Hindi natin ilalagay sa mga kamay natin ang batas. Sa batas siya magbabayad at hindi sa atin. Totoo naman iyon. Kung mayroon mang dapat na magbigay ng kaukulang parusa kay Alan, ang batas iyon at hindi sila. Marahang kumalas naman si Mike sa yakap upang titigan siya at ilang sandali lamang ay mariin itong hinalikan sa noo. Tapos ay muling niyakap ng napakahigpit. Okay, magbabayad siya. Siguradong sang-ayon naman ito. Marahang napapikit siya at tumangutango tapos sa wakas ay natapos na rin ang lahat ng unos. Ngunit akala niya tapos na ang lahat ng paghihirap at sakit ay hindi pa pala. Nang makita niya ang walang prenong kotse ni Alan na papadaan sa mismong kinatatayuan nila, masasagasaan silang dalawa ni Mike. Bago pa man siya makapag-isip, ay tinulak na siya ng kanyang asawa sa tabi, kaya mag-isa itong nahagip ng kotse ni Alan. Malakas na tumilapon si Mike at nagpagulong-gulong sa kalsada habang naliligo sa sariling dugo nang tuluyang makalayo ang nasabing sasakyan. Mike! Iyak nang iyak si Agatha habang sinisisi ang sarili sa mga nangyari. Kundi dahil sa katangahan at mga kalokohan niya, ay hindi sana malalagay sa peligro si Mike. Hindi sana ito nasa emergency room at nag-aagaw buhay ngayon. Nasa waiting area siya sa labas ng ER habang umiiyak at labis na ipinagdarasal na sana ay maligtas ang kanyang asawa. Nasaan ang anak ko? Si Mike. Ilang sandali ay narinig na niya na paparating ang mga magulang na lalaki na halos natataranta sa sobrang pag-alala. Dumaan ang mami at daddy ni Mike sa kanyang harapan. Ngunit tila hindi siya nakita ng mga ito dahil sa sobrang pag-alala para sa anak. Mike! Diyos ko, Mike! Humahagulhol naman si Mrs. Montecarlo nang makita sa glass window ang kritikal na lagay ng anak sa loob ng ER. Si Mr. Montecarlo naman naroon sa likod ng asawa habang sinusubukan itong pakalmahin. I want to get inside, Ricardo. Let's get inside. Iyak na may edad na ngunit maganda pa ring babae. Maya-maya pa'y may dumaang isang nurse papasok sa ER. Akmang sasama at papasok na rin si Mrs. Montecarlo. Ngunit maagap itong pinigilan na nasabing nurse. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok dito. Nurse, the patient inside is my son. Iyak naman ang donya. Pero hindi po talaga kayo pwedeng pumasok, ma'am. Hintayin niyo na lang po rito sa labas at babalitaan kaagad namin kayo tungkol sa pasyente. But I want to see my son right now. Leah, calm down. Dalo naman ni Mr. Montecarlo. Saka humingi ng paumanhin sa nurse. I'm sorry. Maghihintay kami dito sa labas. Please do everything to save him. Nakakaintinding tumango naman ang nurse at tuluyang sinarado ang pintuan ng ER. Nakayuko pa rin si Agatha nang sa wakas ay napansin na mag-asawang Montecarlo ang kanyang presensya. Nahihiya siya at halos wala na mukhang maihaharap pa sa mga ito. Nahihiya siya sa panlulokong ginawa niya sa anak ng mga ito. Sa pagpapasakit niya kay Mike at ngayon ay sa pagpapahamak pa niya sa lalaki. Sobra siyang nahihiya sa kanyang mga ginawa. Narinig niya ang mga yapak ni Mrs. Montecarlo. Palapit dito sa kanyang gawi habang nakasunod sa likod nito. Ang asawa nito. Inihanda na niya ang sarili. Handang-handa na siyang tanggapin ang lahat ng masasakit na sasabihin nito at ang mga sampal na ipapaubaya nito. Ngunit hindi nangyari ang kanyang hinihintay. Bagkus na natili itong nakatayo sa kanyang harapan. Iha, we heard everything. Bakit, Iha? Bakit mo nagawa ang ganito kay Mike? Bakit mo siya nagawang saktan? Saan siya nagkulang?
Nagkulang ba siya sa pagmamahal sa'yo? Nang babae ba siya? Hindi ka ba niya inaalagaan? Bakit kailangan mangyari sa kanya ito? Bakit kailangan niyang masaktan at maghirap ng ganito? Mahinahon ngunit umiiyak na tanong ng Donya sa kanya. Nagtuloy-tuloy ulit ang pagkawala ng kanyang mga luha. Hindi niya lubos akalaing mas masakit pa palang tanungin siya ng ganito sa mahinahong paraan kaysa ansaktan siya ng pisikal at sigaw-sigawan. Sobrang nakakakonsensya. Sa kabila ng lahat ay iniisip pa rin siya ng mami ni Mike at lahat ng mga tanong nito ay patama sa kanya. Kahit kailan hindi nagkulang ng pagmamahal si Mike sa kanya. Bagkus ay siya itong naging maramot. Hindi ng babae ang huli. Bagkus siya itong nagawang manlalaki. Inalagaan siya at siya ang hindi nagpahalaga. Ipinagluluto siya parati ng masasarap na ulam. Ngunit kahit minsan, hindi man lang niya nasabihan ang asawa na masarap talaga ang mga luto nito. Kung sana nga ay siya na lang itong naghihirap at nag-aagaw buhay ngayon sa loob ng ER at hindi na sana si Mike. Ako po ang may kasalanan ng lahat, ma'am. Ako po ang dapat sisihin sa lahat na nangyari at hindi po si Mike. Patawarin niyo po ako, ma'am, Sir Monte Carlo. Ang humingi ng tawad sa mga magulang ng kanyang asawa ay kulang pa upang mapagbayaran niya ang lahat ng mga kasalanan na gawa niya. Nagkamali ba talaga ako, Iha? Nagkamali ba talaga ako sa pagpili sa'yo upang mapangasawa ng mahal kong si Mike? I thought the idea of marriage will settle you together in happiness. Pero hindi pa pala. I was really wrong. Hindi siya nakapagsalita bagkus ay humihikbi lamang. Ngayon ay napakasakit ding marinig mula sa mga bibig ng kanyang biyanan kung gaano ito nagkamali sa pagpili sa kanya para sa anak nito. Kung sana nakinig na lang ako noon pa sa anak ko na huwag ka nang pilitin sa kasal dahil may iba ka ng mahal. Hindi na sana nangyari pa ang lahat ng ito. Kung hindi ko na lamang ipinagpilitan ang pag-asang pagpapakasal sa inyong dalawa, ay mapapagtanto mo ring mahal mo ang anak ko tulad ng pagmamahal na mayroon siya para sa'yo. Hindi na sana kailangan pang umabot sa ganito. Akala ko kasi kapag tumagal ang kasal ninyo, ay magiging masaya rin kayong dalawa at mapupuno ng pagmamahal sa isa't isa. Alam mo ba, Agatha? Napakabait na tao ni Mike. Kaya gustong-gusto ko siyang maging masaya. Totoo naman iyon. Napakabait nga ni Mike at deserve nito na maging masaya. Pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Nagpatuloy naman si Mrs. Monte Carlo. Gusto kong maging masaya siya kaya ginawa ko ang lahat mapasa kanya ka lang. Pero hindi ko akalain ako rin pala ang magdurusa ng ganito sa huli. Dahil sa pagpipilit ko ng kagustuhan ko without even minding how you feel. Tama nga ang kasabihang, we don't always get what we want in life. Dahil sa nagawa ko, dahil sa pagpipilit ko na sa nais ko, ay pareho ko lamang kayong nasaktan ni Mike. That's why I'm so sorry, Iha. Puno ng sincerity at regret na sinabi nito, tapos niyakap siya, kaya gumanti rin kaagad siya ng yakap rito. Kung sana hindi ko pinilit ang gusto ko, hindi sana kailangang umabot sa lahat ng ganito. Hindi sana nasira ang magandang pagkakaibigan ninyo. Hindi sana kayo naghihirap ng ganito ngayon. At hindi nyo sana kailangang magkasakitan. Patawarin mo ako, Agatha. Patawarin niyo rin po ako. Lumipas ang ilang sandali ay lumabas din ang doktor na siya nag-aasikaso kay Mike sa loob ng ER. Laking pasasalamat nilang lahat ng sinabi nitong ligtas na raw ang pasyente. Mamayang hapon ay pwede na raw ilipat sa ICU si Mike for some treatment at pagkatapos sa ICU ay pwede nang i-transfer sa isang private room. Nagpasalamat naman siya sa Diyos. Sa paglipas ng oras, umuwi muna ang mga magulang ni Mike sa mansyon dahil kailangan magpahinga ni Mrs. Monte Carlo at naiintindihan niya iyon. The two are not getting younger. Kaya kailangan din ng mga itong alagaan ang katawan. Nagpresenta naman siyang maiwan na lamang muna upang mabantayan ang asawa.
Hindi kalaunan ay dumating na din ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Betty. Maluha-luha siyang sinalubong ng yakap ng kanyang mami. Mami, nabalitaan ko ang nangyari kay Mike. Kumusta na siya? He's safe now, ma'am. Thanks God. Diyos ko, salamat naman kung ganoon. Ma'am, hindi niya napigilan ang sariling humagulhol. Hinagod-hagod nito ang kanyang likod. Ma'am, hindi ko po sinunod yung lahat ng mga itinuro ninyo sa akin. Hindi po ako naging mabuting asawa sa kanya at nasaktan ko po siya. Tahan na anak. I was never a good wife, ma'am. I was never faithful. I'm not deserving of his love. Puno ng pagsisisi ang kanyang tinig. Pero hindi pa naman huli ang lahat, anak. Hindi ba? May pagkakataon ka pa. If you were never a good wife before, then be the best wife in the world starting today. If you were never faithful then, be the most faithful and devoted wife to your husband from now on. And if you were never deserving to his love, then let him see this time that all of the women in the world, you are the most worthy of his love. Hindi pa huli ang lahat. Pakinggan mo lang ako, anak. At ipinapangako kong magiging masaya kayo ni Mike habang buhay. Tumangutango naman si Agatha. Tama ang mami niya. Kahit kailan ay the best talaga magpayo ang isang ina. Lalo na kung kapakanan at kaligayahan ng anak ang nakasalalay. Yes, ma'am. Gagawin ko po. Maraming salamat po. Kumalas sila sa yakap at magaan siya nitong hinitian. Sa kamarahang hinaplos ang kanyang pisngi. Dala ang pag-asa ng pagbabagong buhay. Ay ngumiti na rin siya kahit maluha-luha pa rin. Pati naman si Betty ay binalingan niya. I love you, ma'am. I love you, Betty. Malambing niyang saad. Sa kamuling mainit na niyakap ang dalawa. I love you, anak. I love you to Ate Agatha. Hindi nagtagal ay nailipat na rin si Mike sa isang private room at nagising na ito isang araw. Timing naman na bumili siya noon ng kape sa labas ng hospital at nakasalubong niya ang kapatid ng asawa na firstborn na mga Monte Carlo sa kanilang henerasyon, si Abraham Monte Carlo. Papalabas ito samantalang siya ay pabalik sa kwarto. Nakapamulsa ito habang naglalakad at nang makita siya nito, ay masigla siya nitong hinitian. Ni hindi niya alam kung alam ba nito ang mga pasakit na idinulot niya sa kapatid nito. Kaya umabot hanggang dito sa hospital si Mike. Sa Visayas na kasi ito nakatira, ngayon kasama ang asawa at 2 anak nito. Doon na tahimik na nininirahan at nangangalaga ng sariling negosyo. Agatha, saan ka galing? Hinahanap ka ni Mike doon sa loob. Sabi pa nito sa kanya. Nabuhay bigla ang kanyang dugo na marinig iyon. Gising na si Mike? Gising na siya, kuya. Halos hindi makapaniwala sa tuwa na naitanong niya rito. Tumango naman ito. Ganun na nga kaya dalian mo na at kanina ka pa niya hinihintay. Mabilis na tumayo siya sa kahalos takbuhin na ang daan pabalik sa silid ng kanyang asawa. Gising na si Mike. She is so excited na makita itong maayos. Mike? Pagkabukas niya ng pintuan, ay nabaling sa kanya ang lahat ng mga mata ng mga pinsan ni Mike. Hindi niya alam na narito pala ang mga ito. Yumuko siya. Nakakahiya talaga siya. Sa dami ng mga kasalanan niya kay Mike, ay naaabutan pa ng mga itong wala siya sa tabi ng asawa pagkagising nito. Ano ba naman kasi ang naisipan pa niyang magkape? Ni hindi man lang tuloy niya na asikaso ang mga ito. Agatha, Agatha, nandito ka nga. Halos manlambot naman ang kanyang dibdib nang muling marinig ang malamyos na tinig na iyon ng kanyang asawa. Namimiss na niya ito ng sobra. Mabuti at nandito ka, Agatha. Kanina ka pa hiniyan hinahanap. Wika naman ni Frederick. Tama, pagkagising niya, ikaw na agad ang hinanap niya. Sunod naman na sabi naman ni Patricia. Ramdam niya ang walang halong paninisi o galit ang mga tono ni na Frederick at Patricia. Parehong kalmado at mararahan lamang ang mga boses. Hindi na ba galit ang mga ito sa kanya?
o ayaw lang na mapagkita ng galit sa kanya sa harap ni Mike. Umiling siya at hindi na lamang muna inisip iyon. Saka na niya iisipin ang mga pinsan ng asawa niya dahil ang mas mahalaga sa lahat ngayon ay si Mike. Okay guys, let's go. Iwanan na muna natin sila. Pagyayaya naman ni Karen na lumabas. Okay, bigyan na natin sila ng pagkakataon para makapag-usap. Nakakaintinding tumango-tango naman si Robert. Sumang-ayon ang lahat at hindi nagtagal ay naiwang silang dalawa ni Mike dito sa loob ng kwarto nito. Nanatili siya nakatayo sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig dito. Nakatitig din ito sa kanya habang magaang nakangiti. Pinaghalong saya at hiya ang nadarama niya. Hiya dahil sa mga ginawa niyang hindi tama at sa kabila noon ay paulit-ulit pa rin siya nitong tinatanggap at minamahal. At saya dahil sa wakas ay gising at ligtas na nga talaga ito. Agatha, how are you? Ayos ka lang ba? Wala naman bang nangyaring masama sa'yo? I'm glad seeing you safe. Magaan na saad nito sa kainilahading isang kamay sa kanya. Hindi niya halos alam ang gagawin. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang iniisip nito. Kung maayos lang ba siya? Kung ligtas ba siya? Para siyang naniga sa kinatatayuan. Sa kabila ng lahat ng mga ginawa niya, ay mas mahalaga pa rin para rito kaysa sarili nito. Nagunahan sa pagkawala ang kanyang mga luha. Bakit ba ang bait-bait nito? Bakit napakabuti nitong tao? At bakit ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kaswerte dito dahil ito ang kanyang napangasawa? Walang pag-alinlangan siyang biglang lumuhod sa harapan ni Mike. Mike, I'm sorry. I'm really sorry. I am billion times sorry. Patawarin mo ako sa lahat. Alam ko sa lahat ng mga nagawa ko, hindi na ako karapat-dapat para sa iyo. Pero kakapalin ko pa rin ang mukha ko. Patawarin mo sana ako at bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon para makabawi at makapagsimulang muli ng makasama ka. Please, Mike. I know I was unworthy of your love. But please, this time, give me another chance to prove to you that I'm deserving. That I still deserve someone like my husband. Aniya habang humahagulhol. Ilang sandali itong hindi nakapagsalita. Kinabahan naman siya. Paano na lang kung magpatawad nga ito, pero hindi na siya bibigyan pa ng isa pang pagkakataon? Paano kung tuluyan na nitong mapagtanto na hindi talaga sila karapat-dapat para sa isa't isa? Paano na ang nais niyang bumawi rito? Ito na ba talaga ang tamang oras na pagpapaalam nito bilang asawa niya? Gusto na ba siya nitong i-divorce? Sa naisip niya, tila ito palaso na tumama sa puso niya. I forgive you, wife. We deserve each other. I deserve you. Mahal kita. Pero mahal ko rin ang sarili ko. Kaya gusto kong sumaya rin ako. I deserve to be happy by having you. Kaya dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko. Pasisiyahin mo ako at hinding-hindi na muling pakakawalan pa. Stay forever by my side, Agatha. Because I want my happiness to stay here with me. Nagangat siya ng tingin dito. At ang ganda-ganda ng ngiti nito. Habang maluha-luha rin. Hindi na siya nagdalawang isip ang takbuhin ang distansya nila. At yakapin ito na napakahigpit. Kasing higpit ng palatandaang hinding-hindi na niya ito ulit pakakawalan at sasaktan pa. Salamat, Mike. Maraming salamat. Makalipas ang 2 taon. Happy birthday, baby Alexa! Nagsipalakpakan ang lahat at sabay-sabay na pinagsaluhan ang mga handa ng 1-year-old baby girl ni na Mike at Agatha na si baby Alexa Montecarlo. Simple lang naman ang selebrasyon. Ang totoo, ang mga magulang ni Mike ay gusto ng malaking selebrasyon. Pero siya at ang asawa niya ay hinayaan nilang maging simple lamang. Yung simpleng salo-salo lamang kasama ng buong pamilya at ang kanila. Mga bro, nakikinita ko na.
Sa akin magmamana yung si baby paglaki niya. Mayabang na saad naman ni Rafael matapos silang kumain at ngayon ay nakatambay na silang magpipinsan sa veranda ng bahay. Matapos kasing kumain iyon at nakakwentuhan na ang mga matatandang Monte Carlo kasama ng mami ni Agatha. Doon sa loob samantalang silang magpipinsan naman ay narito at nakatambay na sa veranda kasama ng kanyang asawa at anak nilang karga-karga ng babae. Ang yabang mo, paano mo nasabi, Aber? Mataray naman na sagot ni Patricia kay Rafael. Siyempre, paglaki niyan, magiging habulin yan ng mga chicks tulad ko. Kumunot naman ang noo ni Mike. What the heck, Rafael? Babae ang anak ko. Babae pala. Natawa ito sa kanagkamot ng ulo. Sorry dude, nakalimutan ko. Yan kasi puro chicks na nasa isip mo. Chick boy ka talaga. Kantsaw naman dito ni Chelsea. Oo nga Kuya Rafael. Hirap naman ni Karen sa kapatid. Sa kabinalingan si Baby Alexa at muling masiglang napangiti ito. Sino kaya magiging kamukha niya paglaki, no? Tiningnan nito si Agatha nang nakakaloka. Si Mami Agatha kaya o... Saka siya rin ay tiningnan nito. O si Daddy Mike. Nagpabalik-balik ito ng tingin sa kanilang dalawa ni Agatha. Tapos ay tila tagumpay itong pumalakpak. Siyempre si Tita Karen. Ew, tawa naman ni Robert. Ang feeling? Sunod-sunod naman na sabi ni Abraham. Ang bitter ninyo talaga mga insecure. Palatak naman ni Karen sa mga ito. Nagsitawa na naman silang mga nasa veranda. Habang halatang imbiyar na naman si Karen sa dalawang mga pinsan. Si Betty kaya? Asar naman ni Frederick. Sabay kindat sa kapatid ni Agatha na nandito rin ngayon at kakulitan nila. Kay Ate Agatha yung ilong at saka labi. Kay Kuya Mike naman yung eyes, saka yung cheeks. Sa akin yung shape ng face. At kay Karen naman yung body kasi ang sexy at ang hati niya. Mabait naman ang sagot ni Betty sa kanginitian si Karen. Pak na pak, upper tayo dyan. Natutuwang sagot naman ang huli at nakipag-upper naman ito kay Betty. Sa kadinilaan naman ang dalawang kontrabida. Nagtawanan ulit sila magpipinsan. Matapos na silang lahat ngayon, wala nang kaso ang asawa niya sa kanyang mga pinsan niya. Dahil nang magkaayos silang dalawa ni Agatha, ay nagkaayos at nagkapatawaran din ang mga ito. Pati ang pamilya ni Agatha at ang pamilya niya ay magkakasundo na rin. Si Alan naman na siyang naging punot dulo ng kaguluhan ay nakakulong na ngayon. Napatawan ito ng sentensyang 20 taon na pagkakakulong dahil sa pagtatangka nito kay Agatha at sa attempted murder dahil sa ginawang pagsagasa sa kanya. Mike, maya-maya ay tawag ni Agatha. Nagbabawas na yata si baby. Nilingon niya ang asawa sa katiningnan ang diaper ng bata. Punong-puno na nga kaya kailangan na talagang palitan. Here's the diaper. Kaagad naman na handa ni Patricia. Ganyan talaga ang mga pinsan niya mga babae. Kapag kasama ang kanyang anak, lahat ay laging nagiging Girl Scout. Sige sandali, kunin ko muna itong luma. Sagot naman ni Agatha. Nagtulungan ito at si Patricia sa pagpapalit ng diaper sa anak. Kinalaunan ay nagsiinuman na ang kanyang mga pinsan. Si Karen naman ay hiniram talaga si Baby Alexa. At ngayon ay tuwang-tuwa itong nilalaro ang anak. Sila naman ni Agatha ay naglakad-lakad sa garden habang magka-holding hands. Grabe rin ang mga pinagdaanan nila mag-asawa. Hindi biro iyon. Minsan silang nagkasakitan. Nasira ang kanilang magandang pagkakaibigan. At minsan nadurog ang kanilang mga puso. Dahil pa sa isa't isa. Ngunit ang lahat ng iyon ay parte na nakaraan. At handa na silang mag-move on. Oo, hindi na nila makakalimutan o mababago pa ang mga nakaraan. Kaya imbes na kalimutan ay ginawa na lamang nila iyong leksyon sa lahat. Leksyon upang mas maging mabuting mag-asawa ngayon at sa hinaharap. Upang pagtibayin pang lalo ang kanilang pagkakaibigan at upang buuin uli ang kanilang mga puso sa tulong ng isa't isa. Minsan niya itong iniwanan. Binigyan niya ito ng kalayaan. Pero hindi pala iyon para paglayuin silang dalawa
ng tuluyan kundi para gawin silang mas mature na mag-asawa. Mike, salamat ha. Nagsalita bigla si Agatha. Para saan? Sa lahat. Nilingon niya ito at nginitian. Welcome. Ngumiti rin ito ng napakatamis sa kanya. I love you, Mike. I love you too, Agatha. Pinagdikit niya ang kanilang mga noo at marahang pumikit. Saka unti-unting inilapit ang labi niya sa labi nito. Ramdam din niyang handa na itong halikan niya. Ngunit nang akmang maglalapat na ng tuluyan ang kanilang mga labi, ay saka naman itong muling nagsalita. Mike? Aniya habang nanatiling nakapikit. Alam kong, tila ba napaka-corny nito. Pero alam mo bang sa lahat ng mga pinagdaanan natin, may isang bagay akong napagtanto. Napalawak pa lalo ang kanyang ngiti. Talaga? Ano yun? Na hindi ako mabubuhay nang wala ka sa tabi ko. Dahil sa narinig na sinabi ni Agatha, hindi niya napigilan na halikan ito ng mariin, maalab at punong-puno ng pagmamahal na klase ng halik.